Matindi ang problema na pinagdaraanan ng relasyon ng mag-live-in partner na si Jane at si Mark. Si Mark daw kasi kahit saan sulok ng kanilang tinitigilan, ng kanilang bahay, nagkakalat daw o ng sangkatutak na mga basura, na mga kuyagot, ganyan. Kaya itong si Jane, ng kanyang live-in partner, halos araw-araw din daw kung maglinis. Pagod na rin itong si Jane. Pakiramdam niya, unfair naman ang ginagawa nitong kanyang kinakasama dahil pagkagaling daw at pagkarating sa trabaho, at sa pinagkakaabalahan, yun, yung mga kalat ang bumubungad sa kanya. Hindi kaya mga confetti yun? Oo, may mga pasabog itong si Mark ng pagsalubong kay Jane. Pero ang depensa naman itong si Mark, sadyang pagod lang daw sa trabaho. Tumutulong naman daw siya sa mga gawaing bahay, pero bago muna raw yun, ang pagtulong, gusto niya raw muna syempre yung magpahinga. Kaya sige nga, kausapin na nga natin, OA lang ba itong si Jane o legit naman talaga yung kanyang sinasabi sa kanyang live-in partner? Mula sa Taguig, 26 years old, Jane, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon po. Okay, Jane. Kasi yung merong mga nag-PPM sa akin na na sabi, ay baka naman OA lang itong si Jane, baka hindi naman ganun yung kalat. Describe mo nga sa amin, ano ba yung kalat na iniiwan naman itong live-in partner mong si Mark? Makalat po talaga. Para pong bodega. Parang, Parang bodega po. naku po. Kapag nadadatnan ko sa bahay. Mm, Hindi siya may nakalat lang, kuya po. oo. Ano ba yan? May kinalaman ba sa trabaho niya yung mga nakakalat sa bahay ninyo o wala naman? Wala naman po. Parang kapag nagbibihis siya, yung pinagbihisan niya, ilalagay na lang sana sa lagayan ng mga madudumi. Nandun pa rin. Nakalat lang, nasa sofa, nasa sahig. Ganun po. Parang parang alam mo, ganyan ang kantsaw sa amin ng mga magulang namin nung bata kami. Para kang parang ahas. Kasi pagka nagpapalit Opo. ng skin yung ahas, ng balat, iniiwan na lang dun, di ba? Ibig sabihin, Tama po. tumanda ng ganyan itong si Mark ay, sabihin na natin, medyo kinukulang sa disiplina sa paggaganon. Malaki ba ang bahay ninyo? Baka pagkalayo-layo naman kasi nung nung bin bag na lalagyan nga ng mga kalat. Naka-apartment lang po kami, Kuya Poy. Para pong size lang po. Siyempre Oo. kapag ganun, mga liit lang naman, normal lang na pang couple na Mm. kwarto, Mhm. maano makalat po. Okay. Ganito, Jane, meron ka naman trabaho? May trabaho ka rin? Opo. Yan. Tapos ito rin si Mark, meron ding trabaho. Nanggagaling siya sa May trabaho. Ano ba? trabaho. Nandito naman din kasi sa kabilang linya natin si Mark, kaya kausapin natin. Mark, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Narinig mo yung pag-uusap namin nitong si Jane. Opo, Kuya Poy. Oo. Ikaw ba, tinatanggap mo na medyo makalat ka nga? Ano po kasi, Kuya Poy, kunyari po, galing po akong trabaho. Mm. At babiyahe pa po, pagka-uwian, biyahe ko po, mga 1 to 2 hours in traffic. Parang pagod na po ako. Pag uwi, gusto ko na lang po humiga agad, magpahinga, matulog. Hindi ko na po namamalayan ng mga gamit ko, nilapag ko na kung saan-saan. Kasi pagka-uwi po, diretso ako ubad, tas bihis, tas tulog na po agad, pahinga na. Alam mo, Mark, Opo. yeah, unang-una ha, maganda na kapag ka ikaw ay maglilinis ng, kaysa nagpapalit ka lang basta ng damit, dapat maglinis ka na rin ng katawan mo. Magpahinga ka muna, di ba? Yan naman sinasabi, para hindi raw mapasma. Pahinga, pero you see to it, syempre galing ka sa labas eh. Galing ka sa labas, bago magpalit ng malinis na damit, malinis din yung katawan mo. Di ba mas maganda yung ganun? O dahil maginaw naman? Jane, baka naman nito lang maginaw, kaya kaya ganyan si Mark. Hindi kaya? Hindi po. Hindi na. Sa loob ng dalawang taon, ganun po talaga siya.
Oh, ayan, talagang iniiwan-iwan doon. O yung mga gamit. At ito, sige, mabalik tayo. Mark, ilang beses ka na pinaalalahanan ni Jane? Ah, sa totoo lang, Kuya Poy, palagi. Kasi palagi na rin namin pinagtatampuan ng ganun nga yung gawain ko. Pero Kuya Poy, Mm. ano naman, matulong naman ako lalo kapag weekends, wala akong pasok. Tutulong po ako na pag maglilinis din ako. Yun nga lang, pag may pasok talaga, Mm. parang gusto ko na lang po niya. Ano ba, Mark, yung madalas... alam mo, gusto ko sanang tanungin si Jane. Ano ba yung mga nakakalat sa kanya bukod doon sa mga pinagbihisan? Ikaw na, Mark, ang magsabi sa amin. Ano ba yung madalas na mga sinisita ka ni Jane? O bukod na yung mga pinagbihisan mo? O ano pa yung mga nakakalat sa'yo? Ayun nga po, yung mga gamit. Minsan po, pagka-uwi ko po, kapag di ako kumain, kakain, sa bahay ako kakain. Oh. Yung mga pinggan ko rin po, iniiwan ko na lang po, ganun. Ayun po yung madalas na pinag-aaway na. Saan mo iniiwan? Dinadala mo man lang ba sa hugasan? O doon na lang sa lamesa? Sa lamesa na lang. Sa lamesa. Maganda, doon ka na sa hugasan kumain. O para at least medyo lumapit na doon sa lababo. Pwede ba yan, Mark? Para hindi na mahirapan si Jay. Nandun na sa bandaron. Ano ka ba naman? Pambira naman. Mark, ilang ano lang yan ha? Ilang dipang langit lang. Ilang dipa lang yung inuupahan ninyo na apartment. 'Di ba? Maganda na may sense of responsibility tayong mga kalalakihan. At kahit mga kababaihan, lalong-lalo na kaysa yung matawag tayong salaula ng partner natin o yung walang disiplina sa mga ganyan. Kita mo sa pinagkanan, sa pinagbihisan o ano pa, baka hindi ka patapos. Sige nga. Yung mga bag mo, may bag ka? Opo, yung bag din po. Tsaka, Baka may pinagkanan Magamit. doon. Baka may pinagbaunan ka pa ng pagkain doon. wala naman Kuya Poy, mga plastic na lang. Mga plastic ng... Mga pagkain Kuya Poy, minsan di ko na natatanggal sa bag. di dumi rin yun. Pinagkanan mo rin yun. Pambira ka naman, Mark. Ano bang trabaho mo? At parang patampa yung katawan mo. Sa office po, nakaka-stress din po kasi tsaka dumadagdag po kasi yung biyahe, ganun, traffic. Nag-commute lang po kasi ako. Kaya, Oo nga. Okay. Ayan, pero alam mo ngayon mag-live-in partner kayo. Gano'n na katagal, Mark? 2 years mahigit na po. 2 years mahigit na. Syempre, saan pa ba pupunta yan? Kung sakasakali, si Jane ba ay gusto mo magkaroon na ng pamilya kayong dalawa in the near future? Opo. Sa pinag-iisipan na rin naman po namin. At alam mo naman na magiging makalat din ang mga bata. 'Di ba? Ang pagkakaroon ng baby, makalat 'yan. Papaano 'yan? Yung tatay mismo makalat din, alagain din. Papayag ka ba nun? Hindi naman po, Kuya Poy. Oo. Subukan ko rin po. Ano no? Subukan ko rin pong magbago, Kuya Poy, kasi parang nakaugalian ko na po ito, Kuya Poy, simula pagkabata. Pero alam mo, araw-araw ka nang araw-araw kang sinisita nitong si Jane. Hindi maganda na ikaw ay araw-araw din na ipinaglalaban mo yung nakasanayan mo. Ibig sabihin, araw-araw may sumisita sa'yo, araw-araw may mali kang ginagawa. Ang bata, kapag ka ikinokorek mo, okay lang yan. Pero kapag ka ang matanda, kinokorek mo, hindi pa rin natututo, iba na ibig sabihin niya, may diferensya yan. No, nakakaintindi ka naman ng maayos. Meron ka naman trabaho. Alam mo naman na pagkagaling ka sa labas ay madumi ang mga pinaggamitan mo. Alam mo naman na pwedeng kung anumang insekto o kung anumang hayop ang pumunta sa pinagkanan mo sa lamesa kapag ka iniwan-iwan mo lang nakatiwangwang doon. 'Di ba? Alam mo naman 'yan, Mark. At syempre, papaano kaya yakap pa ng panibagong responsibilidad ng pagpapamilya kung yung sarili mo kakapraso mga gawain hindi mo magawa? Opo. Okay. Opo. Jane,
O yan, nananahimik si Jane habang sinesermonan kita. Pero Jane, sabihin mo na nga dito kay Mark kung ano yung mga wala namang masama na minsan nga sa sobrang pagod ay maiwan natin at maipakisuyo na lang sa partner natin yung mga responsibilidad. But of course, pumasok tayo sa relationship na yan eh. At kahit wala pa nga tayo sa relationship, kahit isipin mo na lang Mark ha, kung nag-iisa ka sa buhay, walang Jane, walang nangungupahan ka, ano na lang itsura niyang ng lugar mo. O baka yung kumot mo, kung ilang taong ka na nangungupahan dun, hindi na rin napapalaban. Kasi araw-araw ginagamit yan. Punda ng unan mo, baka hindi mo rin nababanlawan man lang. Kasi araw-araw kasi ako natutulog, Kuya Puy. 'Di ba? Hindi naman pwedeng ganun na lang lagi ang katwiran natin. O sige, Jane, ikaw na ang mag-sermon kay Mark sa iyong live-in partner. Kaya mo pa ba na matulungan siya at maghintay sa pagbabago o hindi na? Sabihin mo na rin sa kanya. Jane, go ahead. Ayun Mark, napag-usapan naman na natin yun. Halos gabi-gabi, araw-araw kitang pinagsesermonan o sinasabihan sa mga gawain mo. Hintayin ko pa rin na magbago ka or i-adjust mo yung mga ugali mo or nakasanayan mo po. Hindi naman mabilis mawawala pero at least nag-a-adjust ka. Ayun po. Saka ayoko na mag-sermon pa hanggang dito kasi nag-sermon na tayo araw-araw. Go lang! Go, Ayun go, po. go! May oras pa tayo! Sermonan mo, Jane! O, banata mo! Sige! Sabihin mo na, isa-isahin mo. Ayun po. Sige, sabihin mo na. Ayun, yung mga pinagkainan mo, hugasan mo na kung ikaw na lang naman kumakain. Kapag sabay naman tayo kumakain, ako naman naghuhugas. Or kapag nagluluto ka, yung mga pinaglutuan mo, iligpit mo sa sana o hugasan mo, tapos magpunas ng lababo, ganun po. Yung mga damit na hinubad mo, ilagay mo na sa tamang lagayan. Tapos minsan walis-walis din kapag may time. Ganun po. Okay na yun Kuya Poy. Okay na? Nakakaumay na din mag-sermon eh. Napapagod. Oo, baka maging na to. No, baka konti na lang maging pari na to si Jane kasi sermon. Biruin nyo kahit hindi linggo nagse-sermon. Saan ka nakakita ng partner na ganyan, ha? O ito, basahin ko lamang din, Mark, ang ilan sa mga reaksyon ng ating mga kapatid. Sabi ni Sergio Gonzalez, dati makalat din ako. Buti na lang, walang nagrereklamo. Kasi nga, 'di ba, Sergio? O meron na ba? Kaya busy to si Sergio lately O ito naman, si Gil Enriquez, sabi niya, inuugali mo na kasi yung pagiging makalat, Mark, ha? Kaya wag mo namang laging idahilan na pagod ka. Kapag ka ako diretso sa basurahan yung mga kalat mo. Buti na lang hindi ganong klase si Jane. Pero nasampulan mo na ba yung Jane na talagang di mo ginalaw yung mga kalat niya? Dahil pagod ka Sabi mo pagod ka. Ako rin, pagod na. Paano? Nasampulan na bang ganyan? Hindi po. Kasi ako po yung tao na nakaka-stress pag makalat. Kailangan ko talaga maglinis bago matulog. Ganun po. Yan. O ito, sabi ni Gerard Villadolid, burara, tamad, naku. Hiwala yan. Ikaw ba, Mark, papayag ka na may magsasabi sa'yo na ibang tao na tamad? Hindi po, Kuya Poy. Masakit Gusto ko yun, na ha? rin po Opo. Masakit na yan, ha? Akusasyon yan, nasabihan ka ng tamad. Nagtatrabaho ka nga, yes. Pero ang pagiging masipag natin hanggang sa bahay yan. Hindi doon lang sa pinagtatrabahuhan lang natin, hindi lang doon sa mga may nakakakita na tayo ay naghahanap buhay. Kailangan hanggang doon sa bahay. Siguro naman nung nanliligaw ka kay Jane, naglilinis ka ng katawan mo, nagliligpit ka ng sarili mo nung solo ka pa lang. Tama ba? O meron kang tagaligpit sa bahay nyo noon? Nagliligpit naman po ako, Kuya Poy. Dati po kasi, kasama ko yung magulang ko sa bahay. Oo. Nagliligpit ka. Arawan ba yan o lingguhan? Ha? Lingguhan, Kuya Poy. Ibig sabihin yung mga underwear mo, isang linggong nakakalat? Yung pinagbihisa mo? Minsan. Ha?
Sa Minsan. kwarto ko, Kuya Boy, minsan. Sige. Huwag ka magiging proud sa mga ganun, ha? Oo, magbago ka na. Ilang taong ka na nga ulit? 27 na. Oo. 27 na. Makakabuo na ng bata. Paano mo tuturuan yung mga bata na wag kang makalat, wag mong gawin ito. Kapag madumi na, dito ilalagay. Yung tatay di marunong. Amen. 'Di ba? Para nagsesermon na rin talaga si Kuya Puy. Sa mga sinasabi natin. Pero hindi, alam ko naman na alam mo kung ano yung mga dapat baguhin mo, Mark. Pero wala nang ibang magandang pagkakataon eh. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi yung kapag hindi ako pagod. Ngayon na. Magbago ka na. Now na. Okay? Mark? Opo, Kuya Boy. Tsaka ayoko rin pong maghiwalay kami ni Jane dahil po sa ugali kong ito. Susubukan ko na po sa bago. Alam mo, matatanggap ko pa na na hiniwalayan ako ng girlfriend ko kasi may third party. Hiniwalayan ako ng girlfriend ko kasi wala akong oras sa kanya. 'Di ba? Yan, matatanggap pa natin yan. Pero yung hiniwalayan ako ng girlfriend ko kasi dugyot ako, Kuya Puy. Di ko nga maintindihan doon. Dugyot. Gusto mo ba yun? 'Di ba? Ang pangit pakinggan. Kaya sayang. Kaya naman sa ngayon, ano ba ang inyong heart decision niya? Tutuloy nyo pa ba yan? O ano na, Jane, sigurado ka ba sa mga sinabi mo? Mark, kaya ba talaga yan? Kaya pa po. Opo. Bigyan mo ng ultimatum, Jane. Gaano katagal na lang ang paghihintay mo sa pagbabago na yan? 1 linggo na lang po. Hindi, joke lang. Ay, joke lang. Okay na nga yun. Okay na yun. 1 linggo. After 1 week, hindi ka pa rin nag-ayos. Ay, naku, bahala ka. Di ba pwede yun? Ganun na dapat kabilis. Pero hindi. Ilan nga? Mga ilan? Gaano pa katagal? 2 buwan, 3 buwan. Pero hindi naman po kasi mababago agad-agad yun, Kuya Poy. Mababago Kaya, yun. ko muna. I-observe ko muna siya. Alam mo, isa ka pa, Jane eh. Mababago niya yan agad. Pagka yung pinagkanan, nandun, iniwanan, di ba? At kaya niya pa naman, hayaan mo lang doon. Hanggang kinabukasan, kung aabutin, kung hapunan yan. Di ba? Hayaan mo lang doon. Pagka nakita niyang iniipis yan, anong reklamo mo? Iniiwan mo dyan eh. Di ba? Yun. Yung mga kalat mo, kapag ka yung may hinanap na brief, ay baka lumabas na. Dahil sa dumi. Dahil, baka naglakad na, ewan ko. 'Di ba? Kanya hayaan mo lang na nakakalat doon. Huwag ka rin kasing sunod ng sunod doon sa mga naiiwan niya para siya mismo nakikita nitong si Mark. That's part of his training. Okay, para ka nagte-train ng bata niya, nakakatawa sa una pero mahirap, masakit sa mata pero kailangan talaga maranasan din niya ni Mark para siya mismo ang dadampot noon, ilagay sa tamang lugar. Ha? Okay? Okay ba sa inyong dalawa yon, Mark and Jane? Opo. Opo, Okay po, Kuya Poy. Parang gusto kong makitira sa bahay dyan, mabantayan to si Mark. Mga Mark talaga. Ay, etchos lang. Okay. Sandali. Ano na nga ang heart decision ninyo? H-E-A-R o letter T? Ano na? Ano na? Mark? Tutuloy po namin yung relasyon namin. Susubukan ko rin pong magbago kasi mahal ko rin po si Jane. Kaya po ayaw pong nag-iwalay dahil lang sa ganito. Gagawin ko po. Hindi lang yun. Pati yung kalusugan nyo is at stake. Kapag ka maduduming gamit, hindi mo kayang linisin sa loob ng bahay ninyo. Diyan tayo nakakuha ng mga sakit-sakit, ha? Yung proper hygiene. I-practice mo yan, Mark. Okay? Yes po, Kuya Poy. Sige. Good luck sa inyo. Si Jane, ang sweet mo rin, no? Sige, tiyaga pa more. Mark, magbago ka na. Nakakahiya kapag kaganyan, ha? Pinagtagal mo pa. At 12:34, nako, yan na nga po ang ating tamang oras. Bibigyan na muna natin ng isang special na awitin itong dalawang ito. Si Mark at si Jane. At yun nga po. Tuloy, approve na approve pa rin ang kanilang pinili, letter A sa HEART.